Hello mga kabayan, kumusta po kayo guys? Magandang buhay. Nalisa Reality Vlog, welcome po. Maraming salamat unang-una doon sa mga nagsusubscribe sa akin. Naabot ko na po yung 1K subscribers. Thank you po sa inyo dahil kung hindi ho sa inyong lahat, ay hindi ko rin po ito makukuha ngayon. At naniniwala po naman ako na tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga nais marating. So salamat sa pagtulong niyo sa akin, salamat sa suporta. At ngayon po ako ay magbibigay sa inyo ng reaction video. Ito po ay tungkol doon kay Stephanie. Kung naalala niyo po, siya po yung magandang misis na siya na nakatira po sa gubat kasama yung anak niya, yung baby. So ito po sila yung na-scout ni Daddy Frankie. So ang good news po ngayon, inantay ko lang talaga na yung proseso nila. Kasi una ngayon, napunta na nga sila ni Daddy Frankie and then umuwi sila doon sa side ni John Lloyd, yung sa side ng lalaki. Kasi nga kinakabahan tayo kasi nasa gitna sila Tapos sa gabi, yung si Stephanie lang at saka yung baby. Kasi yung si John Lloyd nagtatrabaho. Naiiwan lang yung dalawang mag-ina doon sa gubat. Kaya tinulungan sila ni Daddy Frankie na mailabas doon sa lugar na yon. Ayun. Nakauwi muna sila doon sa side ng lalaki kay John Lloyd. So okay naman, walang problema kasi matagal na pala talaga silang gusto ng mga magulang na umuwi na doon. Kasi ito lang mga bata yung hindi kasi nga nahiya sa nangyari. At unti-unti habang inaano yung proseso, so nagkaroon na rin ng linaw ngayon. Si Steve naman ang pumunta doon sa side sa nanay niya. So nagkapatawaran na rin as usual. So tanggap naman sila. So tuwang-tuwa si Lola, yung nanay ni Steve, kasi nakita niya yung apo. Hindi naman ibig sabihin na porket ang mga nanay, pag nagkasala yung anak, tinatanggap, gagawin na lang natin lagi ang kasalanan. So, hindi naman pwedeng ganon. Kasi ito sila Steve kasi at saka si John Lloyd, nag-aaral sila. So, syempre, mapupusok yung mga bata, nakagawa ng hindi tama, hindi pa right time. So, ayun, nagka-baby. So, syempre, yung mga magulang, ina-expect talaga natin na makatapos yung mga anak. So, alam naman natin na pag once na nagka-baby ka na, mapuputol talaga yung mga plano, masisira yung mga plano kasi may dadagdag na, nandyan na yung bata, alam nga naman pabayaan yon. So ngayon, naharapin nila yung sitwasyon. Ayun nga lang, nung pumunta sila doon sa bahay ng kapatid ni Steph, kasi nandun yung mama niya, wala yung papa kasi nagtatrabaho. So nagkaharap-harap yung magbibiyanan, yung magbabalai, nagkaharap-harap. Kasi kasama lang nila doon yung papa ni John Lloyd at saka yung mama niya, kasi nasa trabaho si John Lloyd, hindi nakasama. So nagkaharap-harap, kunting usapan. Base po ito doon sa video ni Daddy Frankie. Yun, nagkaharap-harap na, nagkausap-usap sila. So ang gusto lang ng nanay naman ni Stephanie is makasal yung dalawa. So sabi naman side ng tatay ni John Lloyd na pag maplanuhan nila, kasi tricycle driver yung papa ni John Lloyd, syempre alam naman natin ang gastos ngayon ng pagpapakasal. So pwede naman yun, yung bas-bas lang sa munisipyo. Total, may anak na sila. Sa kanila lang magpupungka pag kaya ng harapin, di ba? May panggastos na. Ang importante doon, may bas-bas sila, legal na nagsasama kasi may anak na. Para yung bata naman, syempre lalaki yung bata, magiging legitimate child siya, mag-aaral, may mga papeles. So ayun, so sa mga kabataan, para hindi kayo dumating sa ganitong sitwasyon na mapuputol yung pag-aaral ninyo, unahin muna yung pag-aaral. Huwag unahin yung hindi dapat unahin. Okay? So sa sa nanay, ayan, masakit para sa atin na nasira yung plano sa anak, pero suporta na lang kasi nandoon na. So panoorin niyo po ang mga clips ko dito. Daddy Frankie, salamat po sa inyo. Credit po sa iyo yung mga pictures na kinuha ko. Nag-screenshot po ako para may makita rin po dito na basihan sa aking mga sinasabi. Kasi kinikwento ko lang po yung aking napanood. So nagbigay lang po ako ng sarili kong reaction. So kung halimbawa ako yung mama ni Steve, so yung gagawin ko din, syempre masakit. Yung anak ko ganoon ang nangyari. Pero syempre tatanggapin ko na rin yun. Baka kasi nandyan na o may apo na rin. Pero tulungan na lang kasi mahirap talaga ang sitwasyon ngayon. Kung walang mag-guide na magulang, walang tutulong financially, hindi na sila makakapag-aral. At yung mag-aalaga sa apo, di ba? Pero sana lang makapag-aral silang dalawa para din sa mga magiging anak pa nila. Hindi sila magbubukid na lang or kahit anong gagawin para kumita. Makapagtrabaho naman sila ng stable job para sa
maano yung bata, para sa mga magiging anak nila, gumanda rin yung buhay. Kasi hindi naman rason yung mahirap ka, hindi ka na makakapag-aral, nakapag-asawa ka na, stop na yung buhay mo. Hindi naman ganun. So, hindi porket ganun ang nangyari sa buhay natin. Kailangan, ituloy pa rin natin, mag-isip tayo ng magagandang paraan para mag-improve pa tayo. Hindi na yung porket na nadapa ka na, doon ka na lang sa kinadapaan mo. So, babangon tayo at maging leksyon na yung nangyari at hindi na maulit-ulit. At hanggat maaari, hindi na rin mangyari sana. Kasi ako guys, personally, ang kwento sa akin ng nanay ko noon sa tatay ko, bago sila ikasal, buo na ako eh. So kasi yung nanay ko nasa Maynila, doon sila nakita ng tatay ko sa Maynila. So umuwi sila sa probinsya. So itong tatay ko, hindi siya tanggap ng lola ko. So yung tatay ko rin kasi laking Maynila siya. So pagdating doon sa sa probinsya, ang lola ko mayroon silang bukid. So syempre nagkukupras. So hindi alam ni tatay ko ang trabaho sa bukid. So pinagtatawanan yung tatay ko. So ibig sabihin parang iba kasi yung sa nanay ko, hindi sila yung medyo nung panahon na yun hindi naman mayaman pero may kunti lang. Yung tatay ko zero balance talaga. Kasi lumaki yung tatay ko na buntis pa lang daw, pinagbubuntis pa lang yung tatay ko noon, wala nang, hindi niya nakita yung nanay niya, yung tatay niya, namatay na. Ayun. So, ako kasi ngayon, ayun, nung dumating ako sa time na, sabi ko, nagkaisip na ako, pag ako nag-asawa, gusto ko kasal muna bago magkaanak, yung mga ganun. So, sa kalagayan nila, Steph, nauna yung anak. Tapos, ayun, so, mahirap kasi yung parang, nasa mindset na lang yun di ba? Nasa mindset na lang. Huwag na nating gawin nating leksyon yung mga nangyari sa ating mga magulang na iba kasi yung sinabi nila kung ano yung bunga o yung, ano yung puno, yung daw yung bunga. Pero ako hindi Iniba yung mindset ko. Sabi ko, hindi ko gagayahin yung mga ganitong bagay. Gusto ko maiba naman yung sa akin. Kasi tayo ang pipili kung anong gusto nating gawin. Diba? So, kaya kayo, Steph, ayusin nyo lang yung pamilya nyo. Total nandyan na yan. Gawin yung guide. Yung mga hindi magagandang nangyari. At sana maging, itanin nyo sa isip ninyo na aayusin nyo yung buhay ninyo. At na nandyan habang ginagabayan kayo ng inyong mga magulang. At sana suportahan nila kayo sa pag-aaral para makatapos kayo. So, maraming salamat po. I-subscribe po natin si Daddy Frankie. Maraming siyang natutulungan. Nababago ang buhay. Katulad yan, panibagong isang pamilya. Hindi natin akalain na magkikita-kita, maaayos yung problema nila, Steph. Both sides. So, ayan. So, maganda to. So, ongoing ang process. So, hindi natin pa alam ngayon kung matatayuan sila ng bahay. Pero, meron na yata mga materyales. So, maraming salamat sa aking mga kababayan, sa ating community dito. Guys, himingi po ako ng suporta sa inyo dito sa aking YouTube channel para maabot ko po yung aking watch hours. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat. So, isusunod ko po dito, ilalagay po ko ng mga clips tungkol kay Steph. So, mapapanood niyo po yung mga video nila kabuuan sa page po ni Daddy Frankie sa YouTube channel niya at saka sa FB page po niya. So, maraming salamat po. Gabayan kayo ni Lord. So, pagpasensyahan niyo na ako guys. Hindi po ako kung ano yung sinabi ko, yun na talaga. Kasi this is the reality vlog. Reality po talaga. Mahirap po kasing magkunwari, mahirap gumawa ng kung ano-anong kwento. Mas maganda yung talagang actual mong napapanood at nakikita. So, ayan. Kaya reality po ang aking napili. So sa ngayon, ganito na muna ako kasi hindi naman ako nakakalabas. Pero pag ako makauwi na, mag-adventure po tayo, isasama ko kayo sa aming lugar. So welcome to Cebu po pag ako nakauwi na. Maraming salamat. Please support po. Salamat sa inyo guys. So God be the glory at gabayan tayo ni Lord. Ingat po lagi ang ating good health. Ingatan po. Lalo na taglamig na ako ngayon. Maraming salamat. Malapit na ang Pasko. Sa advance Merry Christmas. Nagsusulo po ako dito. Bye-bye po.